Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Jay Elacas, shout out kay Alberto Lalilian, shout out kay Justin Villanueva, shout out kay Danilo Wamar, shout out kay Jefferson, at shout out kay Ray Jan Posidio. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Si Daryl ay lumabas na ng palasyo, si Miss Lynn talaga may pag-uugali, mababago ko ba ang kanyang pakikitungo sa akin? Sa bagay kahit naman sino ay magagalit talaga sa nangyari kanina, hindi ko talaga alam na si Miss Lynn ang paparating sa aking kubo. Sa isip ko baka si Charlie ito, kaya gumawa ako ng isang bitag, ngunit ang nangyari si Miss Lynn pala ito. Kahit sinong babae naman, magagalit talaga, lalo na pumasok sa isip niya na gusto ko talagang ipakita sa kanya ang aking katawan. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Kaya nauunawaan ko siya. Nagkunwari ako nasaktan sa mga sinabi niya para makaiwas na din ako sa ano pang gulo na pwedeng mangyari. Oo, si Daryl ay hindi talaga nagalit kay Lynn. Sa pag-iisip niya gusto niya talagang makapagpahinga. Habang siya ay nasa palikuran si Daryl ay lubos na nagpapahinga habang ito ay nakababad sa tubig. Ngunit may isang spiritual ang kanyang naramdaman, kaya ito ay nagambala sa kanyang pagpapahinga. Makabalik na sa aking kubo, sabi ni Daryl. Kabilang banda, sa loob ng palasyo, ang tatlo ay naiwan sa kapagkainan. Sila Master Ken, Yui at Lynn. Anak, mukhang napasobra ka sa mga sinabi kay Vin. Oo, alam ko mahirap magtiwala basta-basta, lalo na sa mga dayong tulad ni Vin, pero hindi dapat maging dahilan iyon para ay treto mo siya ng ganon. Si Vin ay isang mabait na tao. At kung inaalala mo magiging panganib siya sa ating mga elf, parang impossible naman iyon anak. Si Vin ay isang normal na tao lamang na walang sapat na kakayahan, para ang mga iniisip mo ay magawa niya. At wala din akong nakikitang mali sa pagdikit sa kanya ni Yui. Alam mo naman si Yui ay magaling sa pakikitungo sa ibang nilalang, sadyang napagbabago niya ang ugali ng isang nilalang. Malay natin dahil kay Yui ay bumalik ang alaala ni Vin. Kaya sana anak ko, iwasan mo maging ganon kay Vin. Ngiting sabi ni Master Ken kay Lynn. Ama, ayoko lang mapahamak si Yui dahil sa lalaki na iyon, ayoko na wala akong gawin sa una pa lang, at hindi ko din hahayaan ng dahil sa normal na tao lamang, mawala ang aking reputation, galit na sabi ni Lynn. Ikaw Yui, nakikiusap ako sa'yo, wag ka na muna magdidaykit sa lalaki na iyon, hanggat hindi pa tayo nakakasigurado sa kanyang pakay sa ating lugar. Hindi sumagot si Yui sa mga sinabi ni Lynn. At bigla itong nagsalita. Master Ken, Miss Lynn. Busog na ako. Ako'y magpapahangin muna. Oo, nawalan din ng gana si Yui nang makita niyang si Daryl ay para bang nasaktan sa mga sinabi ni Lynn kanina sa kanya. Sapagkat sa puso ni Yui ay si Daryl ay kanya nang iniibig, ayaw ni Yui makita si Daryl na nasasaktan. At nais nitong sundan si Daryl sa kanyang kubo. Yui, parang wala ka pang gaanong nakain. Huwag kayong mag-alala Master Ken. Busog na talaga ako. Ako muna ay lalabas para makapagpaangin. Sabi ni Yui ito kay Master Ken ng mahina. Napatingin din si Lynn kay Yui. Nais nitong pigilan si Yui ngunit naramdaman ni Lynn na para bang nasaktan din si Yui sa kanyang mga sinabi kay Daryl. At napagtanto niya na napalapit na talaga si Yui kay Daryl. Si Yui ay talagang napalapit na sa Vin na yon. Kaya ganun na lang ang naging reaksyon niya sa pagsisalita ko sa tao na yon. Oo, alam talaga ni Lynn na kapag si Yui ay kinaibigan ka, ituturing ka na nitong parang kapatid, tulad ng turing niya kay Lynn. Sa isip ni Lynn na si Yui ay tinatrato na niya si Daryl na parang kapatid. Ang hindi niya alam si Yui ay umiibig na dito. Umalis si Yui sa hapagkainan at ang dalawa ay walang nagawa. Ama,
Nais ni Lin na pigilan ni Master Ken si Yui na umalis, ngunit si Master Ken ay may malambot din na ugali kay Yui at si Yui ay para niya din anak. Ngumiti si Master Ken kay Lin at sinabi, "Hayaan mo na siya anak, pagkatiwalaan natin si Yui, lalo ka na dapat dahil alam mo naman si Yui at nakasama mo na siya ng matagal, kaya dapat alam mo na ang kanyang kakayahan." At si Yui ay isang matalinong babae na alam niya ang kanyang limitation. Kaya wag ka na mangamba pa anak. Kumain na ulit tayo, wag mo na isipin pa si Yui. Oo ama, hindi pa rin maiwasan ni Lin na mag-alala kay Yui. Dahil alam niya sa sarili niya si Daryl ay isang bastos na nilalang. Kabilang banda si Daryl ay dumiretso sa kanyang kubo. Kanina lang sa lugar na ito ay muntik na ako mapahamak dahil hindi ko talaga inaasahan na may ganong kalakas na spiritual na tinataglay ang anak na babae ni Master Ken, lubos ako nagulat kanina. Ang lakas nila Yvonne, Debra at Yvette ay hindi pambihira, pero ang isang anak na babae ni Master Ken ay nilagpasan pa niya ang spiritual na lakas nila Yvette. Okay na ang kanyang lakas, pero kailangan pa rin niya ng isang gagabay sa kanya para magamit niya ng ayos ang kanyang spiritual na lakas. Bulong ni Daryl sa kanyang isip. Oo, naisip talaga ni Derry na gabayan si Lin at turuan ng iilang pangkasanayan, para sa hinaharap kung magkakaroon ulit ng sakuna sa kanilang mga lahing elf ay alam na nito ang dapat gawin. At dahil sa Charlie na iyon kaya napunta ako sa gantong sitwasyon, si Charlie agad ang pumasok sa isip ko kanina, dahil sa pag-alala ko na may gawin siya sa akin na ikakapahamak ko. Pero tama naman din ang ginawa ko, kailangan ko hindi maging kampante habang ako ay nandito. Pumasok si Daryl sa kanyang kubo, at tinignan ang halaman na binigay sa kanya ni Master Ken. Ito ang halaman na Mighty Do. Ang elixir na ito ay nakakapagbigay immune sa lahat ng klase ng spiritual na lakas. Kaya nais ni Daryl na ito ay magbunga. Alam niya ang Mighty Do na ito ay magagamit niya laban sa hari ng mga demonyo. Maya-maya habang tinitignan ni Daryl ang halaman, may isang boses ang kanyang narinig. Ginoong Vin, ako ito. Nagulat si Daryl. Miss Yui, ikaw ba yan? Mabilis na lumabas si Daryl sa kanyang kubo. Miss Yui, ikaw pala. Bakit ka? Magtatanong pa lang si Daryl na bakit siya nagpunta. Ay bigla-bigla na lang yamakap sa kanya si Yui. Ginoong Vin. Si Yui ay umiiyak. Sorry dahil sa akin naging ganon na lang si Miss Lin sa'yo. Patawad kung wala ako nagawa kanina. Oo, naisip ni Yui na ipagtanggol si Daryl at ilagay siya sa ligtas lagi ngunit kanina si Lin ang may galit kay Daryl. Kaya wala itong nagawa. Kanina lang nais ka patayin ni Miss Lin, natakot ako na baka ikaw ay matuluyan mapatay. Kaya gumawa ako ng ilang paraan para ito ay mapigilan. Ngunit sa harap ng hapagkainan wala akong magawa para mapagtanggol ka. Sorry Ginoong Vin. Naramdaman ni Daryl ang kabaitan sa kanya ni Yui kaya ito ay. Yamakap na din si Daryl kay Yui at sinabi, Miss Yui, wala ka dapat ipag-alala sakin, okay lang ako, at hindi mo kailangan humingi ng tawad dahil wala ka naman ginawang hindi mabuti sakin. Lahat ng ginagawa mo nga sakin ay mabuti. Lalo na kanina lang ay sinabi mo ikaw ang gumawa ng paraan para mapigilan si Miss Lin na ako ay patayin. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo Miss Yui. Kaya tahan na, huwag ka na umiyak. Nakangiti sabi ni Daryl kay Yui. Hindi nila alam ng dalawa, na si Charlie ay kanina pa nakatingin sa kanila. Oo, tama nga din ang hinala ni Daryl, si Charlie ay nais din pumunta sa kubo ni Daryl para malaman din kung ano ang mga ginagawa nito. Nakatingin sa kanila si Charlie. Ano ang ginagawa ng dalawang ito, bakit sila ay nakayakap sa isa't isa? Pati ba si Yui, ang tagapang-asiwa ng palasyo ni Master Ken ay nalinlang na din ng Vin na ito? Oo, sa puso ni Charlie si Daryl ay mapaglinlang na tao. Nakuha niya na ata ang puso ni Yui, bulong ni Charlie sa kanyang isip. Alam na kaya nila Master Ken ang mga bagay na ito? Lalo na si Lin na si Yui ay para bang may pagtingin na ito kay Vin. Oo, alam ni Charlie na lubos na magkaibigan sila Lin at Yui. At sa isip niya si Daryl at Yui ay umiibig na sa isa't isa dahil naisip niya ito sapagkat ang dalawa ay nakayakap sa isa't isa. Hindi normal kay Charlie ang mga bagay na ito, dahil sa lahing elf. Kung ikaw ay babae, hindi ka basta-basta yayakap ng ganun sa lalaki kung wala kang pag-ibig dito na nararamdaman. Ngumiti si Charlie, mukhang ang panahon ay kumakampi sakin. Ang Vin at Yui na ito ay umiibig na sa isa't isa. Pwede ko itong gawin paraan laban kay Vin.
Kapag nalaman nila Master Ken at Lin ang mga bagay na ito, sigurado ang Vin na isang tao ay mapapaalis sa aming lugar ng mga elf. Pero mas makakabuti muna nang hindi ko ito sabihin. Oo, sa isip ni Charlie ang nakita niya ngayon lang sa dalawa ay hindi niya muna ito ipaalam kila Master Ken at Lin. Dahil nais pa ni Charlie na makapaghigantay kay Daryl. At ang balak niya kay Daryl ay hindi pa niya naisasagawa. Binabantayan ni Charlie ang mga kilos ni Daryl muna bago siya magtungo sa lugar ng mga mangkukulam. Hahaha, ang Vin na ito ay masyadong tuso, sa ngayon kailangan ko na maghanda at kunin ang ilang gamit para makatungo na ako sa lugar ng mga mangkukulam. Umalis si Charlie ng dahan-dahan sa kanyang pwesto at mabilis itong lumipad patungo sa kanyang kubo. Miss Yui, tahan na. Salamat talaga dahil nakilala kita, kahit papano ay naging panatag na ako sa lugar ng mga elf dahil nandyan ka. Masayang sabi ni Daryl. Bumitaw si Yui sa pagkayakap kay Daryl. Ginoong Vin, kailangan mo din talaga matuto ng ilang mga kasanayan para kapag wala ako sa iyong tabi ay kahit papano ay may magawa ka para iligtas ang iyong sarili. Oo, sa pagkakaalam ni Yui, si Daryl ay walang kakayahan para ipaglaban niya ang kanyang sarili sa panganib na pwede nitong kaharipan. Hindi niya alam ang taglay na lakas ni Daryl ay nasa tuktok na at walang sinong elf ang makakapantay nito. Bukas, Ginoong Vin, takuro ko na sa iyo ang aking kasanayan. Pagkatapos niyong magsanay ni Miss Lin. Sabi ni Yui kay Daryl nang may pag-alala. Ngumiti si Daryl kay Yui at sinabi, mukhang ayoko muna magsanay kasama si Miss Lin. Gusto kong umiwas muna sa kanya. Dahil kapag lagi kami magkasama ay may nangyayari hindi maganda. At para makaiwas na din ako sa panganib. Sabi ni Daryl kay Yui ng mahina. Kung ganun, Ginoong Vin, bukas ay pumunta tayo ulit sa lugar kung saan ang waterfalls ay naroon. Doon natin gawin ang pagsesenay. Sige Miss Yui, kaya wag ka na umiyak, hinalikan ni Daryl ang ulo ni Yui. Namula ang magandang muka ni Yui at nagpakita ito ng respeto sa kanya. Sa ginawa ni Daryl sa paghalik sa ulo ni Yui. Bilang isang elf, ang ibig sabihin nito ay umiibig na si Daryl sa kanya. Nagsalita si Yui at sinabi kay Daryl, mahal din kita, Ginoong Vin. Nagulat si Daryl sa sinabi ni Yui. Ano ang sinabi ni Miss Yui? Mahal niya din daw ako. Paano niya ito masabi? Wala naman ako sinabing mahal ko siya. Nahiya ang mga muka ni Daryl. Miss Yui. Pagsabi niya nito ay bigla siyang hinalikan ni Yui sa kanyang mga labi. Wala nang nagawa si Daryl at ito ay humalik na din. Habang naghahalikan ang dalawa, biglang may kumalusko sa kubo ni Daryl. Nagulat ang dalawa, at napahinto sa kanilang ginagawa. Ano ang nilalang na iyon na nasa kubo mo, Ginoong Vin? Para bang may kaluskos na nagmamula sa loob. Mabilis na tinignan nila Daryl at Yui kung ano ito. Laking gulat nila sa kanila nakita. Oo, ang narinig nilang kaluskos ay nagmamula sa isang eidolon. Ano ang hayop na yan, tanong ni Yui kay Daryl. Oo, dahil si Yui ay kailanman hindi pa ito nakakita ng isang eidolon. Nagulat din si Daryl at hindi agad ito nakasagot sa tanong ni Yui. Nagpakita na naman siya. Masaya ang puso ni Daryl. Miss Yui, hayaan mo lang siya. Ang elemento na iyan ay hindi mapanganib. Oo, naisip ni Daryl na wag gambalain ang eidolon na kanilang nakikita. Nais ni Daryl na paamuhin muna ito at kusa itong lalapit sa kanya. Dahil sa isip niya kung pipilitin niya itong hulihin baka ito ay lumayo at hindi na ulit bumalik sa kanyang kubo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!